Isang panalo na lang para sa New York Knicks para tanghaling kampyon mula pa noong 1973 after ng kanilang largest comeback in NBA Finals history laban sa San Antonio Spurs. Choke malala ang Spurs dahil umabot sa 29 points ang lamang nila pero still talo pa din. Nakapanambak na, gusto pang manalo. Mula yan sa game-winning tip-in layup ni OG Anunoby na ipanalo ng New York Knicks ang Game 4 ng NBA Finals 107-106. Hanep ang first half performance ng San Antonio. Parang batya yung ring nila. Halos lahat ng tira nila sa labas pumapasok. 27 points ang lamang nila after ng first half. Ang ikatlong pinakamalaking halftime lead sa kasaysayan ng NBA Finals. Meron pa silang 14 3-pointers sa first half at tumiskor ng 76 points habang 60% ang buong team sa field. Naging trash talker na bigla si Wemby dahil na din siguro sa mga below the belt na approach ng mga Knicks fans. Ibang klase din naman kasi talaga ang mga fans sa New York. Nakala mo sa NBA Finals nakasalalay ang ekonomiya nila. Kala ko dati Celtic fans ang pinakamalala. Iba pa pala ang New York fans. Pinagmumura ba naman si Wemby sa hotel? Kaya yung trash talk ni Wemby sa game may halong pikon o paghihiganti na yata. Last game, inirereklamo ni Coach Mike Brown yung nakuhang free throws ng San Antonio sa second half. Pero ngayong Game 4, parang nagbayad yung mga referee sa Knicks dahil sa first half alone, nakakuha agad ang New York ng 23 free throws habang sa Spurs, 6 lang. Imagine 23 attempts versus 6 ng Spurs pero still tambak pa din kayo ng 27 points. Talagang pinaulanan ang Knicks ng 3 at mataas na field goal percentage. May isip mo nga sa halftime, wala na to. Pero after gumawa ng 76 points sa first half, 30 points na lang ang nagawa ng Spurs sa second half habang ang Knicks 58 points. O edi yun, talo ang Spurs ng 1 point. Sa Knicks, 3 lang ang naka-double digit sa points. Una dyan si Jalen Bronson na may 36 points. Si OG Anunoby na literal na naging bayani ng Game 3 na may 33 points, 10 out of 15 sa field at 7 out of 9 sa 3-point area. Efficient pa din. At huli, si Karl Anthony Towns na may 13 points. Sa Spurs naman, mas madaming nag-ambagan at ang init nga ng first half nila. Si Wemby merong 24 points pero 9 out of 25 sa field at 2 out of 8 sa 3. Sunod sa kanya si Dylan Harper na may 21 points, tig 18 points si Devin Vassell at De'Aaron Fox habang 13 points naman si Stephon Castle. Sa starter ng Spurs, si Castle ang binabawasan ng minuto para lang mas mabigyan ng mas mahabang playing time si Dylan Harper. Bago ang historic comeback ng Knicks, hawak ng Boston Celtics ang pinakamalaking comeback sa finals matapos nilang burahin ang 24-point deficit laban sa Los Angeles Lakers noong 2008. Ngayon, ang record na yon ay pag-aari na ng New York Knicks. Sabi nga ni Coach Mike Brown, kailangan ng swerte sa laro pero pwede din kayo ang gumawa ng swerte nyo. At ngayon, every game ay win or go home. At bad news para sa San Antonio, hindi nila magugustuhan ang record ng Knicks ngayong playoff sa mga close-out games. Nung round 1 versus Atlanta sa kanilang close-out game, tinambakan ng Knicks ang Hawks ng 51 points. Yung pang-sweep game nila kontra Philadelphia 76ers, natapos ang game sa score na 144-114. 30-point lead din yan. At sa close-out game at pang-sweep na game din nila laban naman sa Cleveland Cavaliers, 37 points naman ang lamang nila nun. Total of 118-point lead sa lahat ng kanilang pantapos sa kalaban. It means sa mga games na ibinubuhos na ng mga team ang lahat para lang mabuhay sa serye, mas hinihigitan pa yun ng Knicks. Lilipat ngayon ang serye pabalik sa San Antonio para sa Game 5 pero hindi rin maganda ang record ng Spurs sa kanilang unang dalawang home game. Ngayon, hindi na sapat para sa Spurs na makagawa lang ng tamang adjustment o makagawa ng malaking lamang. Ang pinakamahalagang tanong ay kung paano nila tatapusin ang laro kapag hawak na nila ang control. Ipinakita ng San Antonio na kaya nilang dominahin ang Knicks. Ngunit ipinakita rin ng New York na kahit gaano kalaki ang kanilang hinahabol, hindi sila sumusuko. Sa pagpasok ng Game 5, kailangang humanap ng paraan ng Spurs upang maisara ang mga laro tulad nito. Dahil kung hindi, maaaring matapos ang kanilang championship hopes sa harap mismo ng kanilang mga fans. So, masusungkit na ba ng New York next game ang kampyonato after 53 years? O may team ulit na babalik mula sa 3-1 deficit sa NBA Finals?
mag-comment ka naman sa baba. Paki-like and share naman ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.